Second pong update, may arrest na raw po kay Senator Bato de la Rosa. We would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Okay? There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Okay? Just to be clear. Second, balik ko lang po kay Senator Bato. Tingin niyo po ano po yung motibo? Bakit po kumalat yung mga ganong Ano mo, speculation? fake news ngayon, iba klase. Diba? Ang daming fake news. In fact, tomorrow, magkakas Makati para i-dispel yung mga fake news na nangyari doon. Pero fake news is taken na rin with itself. Kaya, to counter fake news, kayo dapat nakakampi namin siya. The state itself to compromise kung talaga nangyari. But so for Update ka lang second, sa operation and last known location ni Senator Bato. Mindanao area. Mindanao area? Yes. At kung sakali namang ma-rescue na talaga, wala naman siguro reason pa para itago-tago, mga... Of course, we're always open. We're always transparent naman. Hindi in the dark yung ano. No, hindi kami ganun. Wala kaming secret operations na hindi nalalaman ng mga tao. We were always transparent with the people. Ano ba sinabi sir ni Senator Lacson na All the proper channels, all the proper procedures gawin namin according to the law. sir, totoo yung sinabi ni Senator Lacson na if ever na kung mahuli man nasa airport diretso si Senator Bato? We'll go to the process as to this one. Ano nga ba ang process? Ano nga ba ang process kung sakaling ma-arrest? He will be booked. He will be made to appear in court. Then dadalhin na siya for extradition. saan po specifically sa Mindanao, may kumukupo po ba sa kanya? Pili na lang. Kailan po yung, sir, yung last na no Pili location? na lang. We'll come up with the details as possible. That's all. Thank you very much. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa confirmation ni DILG Secretary John Vic Remulla na fake news daw po yung balita kagabi na naaresto na itong si Senator Bato de la Rosa mga kababayan. So hindi po totoo na naaresto nila si Senator Bato de la Rosa. No? At dito sinabi dito ni Secretary John Vic Remulla ng DILG na yung location daw po ni Senator Bato ay nasa Mindanao area mga kababayan. No? Although hindi po nila i-disclose kung saan particular dito sa Mindanao, pero nasa Mindanao nga daw po yung location ni Senator Bato de la Rosa. So kagabi nga po ay medyo nagulantang ang mga Duterte supporters, mga supporters ni Senator Bato de la Rosa na sinabi nila na naaresto na daw mga kababayan. No? So fake news pala ito mga kababayan at sinabi ni Remulla na kung maaresto man nila ay hindi nila ito itatago no, sa publiko. At dagdag pa ni DILG Secretary John Vic Remulla na susunod daw po sila sa tamang proseso mga kababayan. No? Bagay naman na pinangambahan din po ni Atty. Torrio, no? Yung abogado ni Senator Bato na meron kasing sinasabi dito si Ping Lacson din na kung naaresto daw ay nasa airport na daw ito mga kababayan at inamin dito ni Atty. Torrio na kapag ganun yung nangyari or mangyari ay mahihirapan po silang or gumalaw dito mga kababayan. No? Para nga po dito sa mga legal remedies no? Na kanilang inihanda rin mga kababayan in case or just in case na maaresto nga po itong si Senator Bato de la Rosa mga kababayan. No? So sana lang na talagang sundin nila ang tamang proseso mga kababayan no? At idaan nila ito sa korte, sa lokal na mga korte dito sa ating bansa mga kababayan. No? Hindi gaya nung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na hindi po nila idinaan dito sa mga korte no? At diniretso nila dito sa eroplano no? Itong si dating Pangulong Duterte mga kababayan. So we're hoping and looking forward no? Na talagang gawin ng gobyerno ang tamang proseso mga kababayan. No? Hindi na po nila agad-agad itong isakay sa eroplano at ilipad na lang basta-basta doon sa dahig Netherlands mga kababayan. At samantalang marami ng bansa ang nag-withdraw no dito sa ICC matapos po yung announcement dito or pronouncement ni US President Donald Trump sa pamamagitan ni US Secretary of State Marco Rubio na binabati ko sila at binibira nila itong ICC mga kababayan no at nais nila itong i-dismantle brick by brick no pero itong Pilipinas sa pangunguna ni President Bongbong Marcos ay nanatili pa ring isusuko no or talagang may
balak pa rin isusuko ang isang Pilipino no sa ICC mga kababayan. So taliwas doon sa mga nangyari dito sa ibang mga bansa sa Africa at sa Venezuela na nag-withdraw na po sila dito sa ICC mga kababayan no. Dahil yun nga yung sinabi ng Amerika na hindi lehitimong organisasyon itong ICC mga kababayan no, at knowing na itong si President Bongbong Marcos ay talagang masabi nating dikit no dito sa Amerika mga kababayan, at iwan ko lang kung ano po yung maging reaction dito ni President Donald Trump no na taliwas sa kanyang ninanais na i-dismantle itong ICC, pero itong Pilipinas na kaalyado nila ay ganun pa rin no yung stand mga kababayan no, yung Pilipino ay isinuko pa rin dito sa mga banyaga sa ICC mga kababayan. So ewan ko lang kung ano yung magiging reaction dito ni President Donald Trump mga kababayan no kay President Bongbong Marcos, kasi siya naman talaga yung may last touch dito no, or sa kanya naman talaga manggaling lahat ng mga orders, lahat ng mga galawan dito sa mga pulis, sa mga lahat no ng pagpapadala dito ng kay Senator Bato at noong kay Pangulong Duterte ay yung presidente naman mismo yung may final say talaga dito no mga kababayan. So tingnan natin, abangan natin kung ano po yung mangyayari sa mga susunod na kabanata no. At sinabi naman dito ni Attorney Israel Totorio na nakahanda naman yung kailang mga legal remedies no dito kapag naaresto nila si Senator Bato de la Rosa. At kahapon nga po ay mayroon din pong post itong si Attorney Harry Roque no na sinabi niyang may nag-traitor daw kay Senator Bato de la Rosa mga kababayan. So hindi ko po alam kung sino yung tinutukoy niya na nag-traitor. So siguro ngayon ay mas maingat pa itong si Senator Bato de la Rosa. Yun naman talaga yung kanyang rason no kung bakit po siya nagtatago no. Willing naman siyang makulong kung dito po siya kasuhan at kung dito ikulong sa Pilipinas mga kababayan no. Ilang beses na po niyang sinabi yan na willing siyang magpakulong at harapin yung mga kasong iyan kung dito po sa Pilipinas yan ifa-file no or ikakaso sa kanya mga kababayan, kasi open naman po, gumagana naman po yung ating mga korte no. Nagtataka nga po ako bakit hindi po nila kinakasuhan yan dito sila Senator Bato de la Rosa at si dating Pangulong Duterte no. Taliwas doon sa kailang mga sinasabi sa mga media na hindi daw po gumagana yung mga korte mga kababayan no. Diyos ko, si President Bongbong Marcos na ang presidente, wala na pong kapangyarihan si dating Pangulong Duterte no. Wala po siyang kakayahan na impluwensyahan yung mga korte, yung mga huwes, yung mga prosecutor no, kasi talagang hawak nila ngayon yung kapangyarihan mga kababayan no. Lahat nga pinagkakasuhan nila dito sa mga hindi nila kaalyado no, itong mga kritiko nila talagang ginagawa nila ng kaso. Pero dito sa ICC no na mga kaso or doon sa mga sinasabi lang AJK, bakit hindi nila magawa yan dito kay Senator Bato de la Rosa at kay dating Pangulong Duterte mga kababayan no. Sila na po yung may kapangyarihan ngayon. Talagang mag-isip na lang po tayo dito mga kababayan no, dito sa kailang mga pinagsasabi na hindi daw po gumagana yung korte. Hawak na po nila ngayon lahat mga kababayan no, yung mga dami nilang kinasuhan ngayon no mga kababayan. Pero baliktad nga lang no, yung mga kinasuhan nila yung walang kinalaman doon sa flood control no, yung mga nagsasalita, yung mga witnesses patungkol dito sa mga mali-malitang deliveries na pera, yun yung kailang mga pinagkakasuhan at yung mga bumabatikos. Pero yung mga involved sa flood control corruption, yung mga big fish ay hindi pa nila kinasuhan mga kababayan no. Yung mga kontraktor na mga nakatanggap na mga congressman, mga kickback ay malayang malaya pa rin sila mga kababayan no. So ano po masabi dito mga kababayan no sa confirmation ni Secretary John Vic Remulla na fake news daw po yung pag-aresto no, or hindi totoo na naaresto na nila si Senator Bato de la Rosa, at kapag naaresto naman daw nila ay hindi po nila ito itatago no sa publiko mga kababayan. Magiging transparent daw po sila at susunod daw sila sa tamang proseso mga kababayan. So we are hoping to that no na sana ay tutuparin nila yan yung kailang mga sinasabi mga kababayan, kasi minsan talaga yung mga sinasabi nila ay baliktad naman sa totoong nangyari no. So sana lang ay idaan nila sa tamang proseso no, ito idaan sa korte mga kababayan. Sana ay hindi na nila ulitin yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na idiretso nilang isinakay sa eroplano at isinuko na lang nila doon sa mga hadayuhan no sa ICC mga kababayan. So sana ay idaan nila sa korte ito mga kababayan no, at sundin nila yung tamang proseso mga kababayan. At ano po masabi dito, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.